Hello, welcome to Virgo Philippines. Ito yung reading natin for Virgo. Summarizing Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Bale, hindi ito magra-resonate sa lahat. Kasi normal yon. Hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Okay? Check your summarizing Venus, Jupiter, Virgo, chart. In your chart. Anyway, this is for the sign of Virgo. Ayusin ko lang ang aking camera. For personal reading, Jing Tarot Reader, pwede mo siyang puntahan sa Facebook. I-search mo siya, Jing Tarot Reader. Ayan, meron din silang groups. So anyway, ako naman, pwede nyo rin ako i-follow sa TikTok. Nagbibigay ako ng free palm reading kung mag-a-avail ka ng aking mga ginawang piyaw bracelets and mga crystals po yung ginamit dito ng materials. Ayan. Ito yung iba doon. So anyway, mga pampaswerte yan. And kung hindi nyo alam yung mga crystals, may mga health benefits sila. For example, gusto mong mabuntis. Share lang to habang nagsashuffle ako. Ito, makakatulong sa'yo yung cinnabar, yung ganito. Carnelian, garnet, yan yung mga crystals kung gusto mong maging maganda yung circulation ng iyong dugo. And also, makakatulong para sa fertility. Okay? So anyway, let's start your reading. I don't know ba't ko sinare yung iba sa inyo pwedeng natatakot ka ba? Buntis ka ba? Parang ganun. And or yung iba talagang gusto mong mabuntis. So anyway, you do have here the Queen of Arrows, 10 of Arrows, and you do have here the 8 of Stones. Why? Ayan. For what I can see here, bottom of the deck is the 9 of Vessels. 3 of Stones is also here. For some of you, I feel like you're building something. Oh, meron ako nakikita dito na awards or maybe like some kind of congratulation. Yung iba nakarating na dumating na sa buhay mo. Yung iba, bukod sa may dumating na, o yung iba hindi pa dumadating pero paparating. Tapos, after nun, may mga kasunod pa. Lalo na nakakakita ako ng growth sa'yo. Someone here with the 10 of arrows is, you do have your instruction. Diba? You do have your instruction. Nakikita natin yung influence ng mga tao sa paligid mo ngayon para maging mas better ka pagdating sa pag-handle ng iyong mga suliranin sa buhay. Kung hindi man suliranin, but maybe in the future, malaki yung maitutulong nito. I feel like you need to listen to them and you have to follow their maybe rules or instructions sa'yo. Kailangan mong sundin. Why? Kasi, hindi naman nila sasabihin sa'yo yun. Or hindi nila ituturo sa'yo yun. Kung sila mismo, hindi nila naranasan kung ano yung benefit nung tinuturo nila sa'yo. You know what I mean? Like maybe these are people na talagang alam nila yung ginagawa nila. Okay? So, guys, huwag kang makikinig if the one who is giving you advice is siya mismo sa sarili niya hindi niya ma-apply. You know what I mean? O, bibigyan kita ng example. Dito na lang, simple. Charan, ikaw commercial ko lang. Bibili ka ng pampaswerte, doon ka ba bibili sa taong hindi siniswerte? O lugmok din sa buhay? Marami ring problema, etc., etc. Or, this is just an example, ha?
na you have to listen doon sa mga taong nagbibigay sa'yo ng advice. Kasi sila mismo, naranasan na nila. Eto nga, example nga, etong benefits ng crystal sa akin is talagang nakakatulong. So, kaya ko siya sinishare din. Gusto ko rin i-share dun sa iba. No? And para ma-experience nyo rin kung paano niya maunti-unting matulungan ka sa buhay mo. Well, shinare ko lang yun. Well, with the Queen of Arrows, nakikita natin dito that you are very intelligent person. Magaling ka na sa totoo lang eh. Marunong ka na rin mag-advise sa iba sa totoo lang eh. 'Di ba? Mas malaki pa yung i-grow mo or yung mataas na tingin ng iba sa'yo, don't get me wrong. Pero, alam mo yon, each and every day, laging may spaces for learning. Okay, magaling ka sa ganitong bagay. Paano naman sa ganito? Paano naman sa ganyan? Mas maganda kung continuous pa rin yung pag-aaral or pag-adapt mo ng mga learnings na ito, na mga dapat mong matutunan. You do have here the 8 of Stones. Can you see this? A lot of skills. You do have your skill. Ayan o. A lot of skills. Using your hand. Ayan, may kita mo. May palm dito. May finger, may palm, handprint. So, nakikita natin, marami pang skills ang matututunan mo na makakatulong sa'yo in the near future. And for what I can see here, with the 9 of Vessels, ma-share mo rin itong mga skills na ito, itong mga kaalaman na ito soon sa iba. You do have your generosity. So this is you, na kung ano yung mga kaalaman mo, marami ang makikinabang dyan. No? Maybe ma-share mo ito sa iyong family, or mismo yung fruit, or yung kalalabasan ng mga learnings na ito. So, pwedeng may mga kikitain ka dyan. May mga ma-achieve ka dyan. And then, yung pera na yon, yung mga makukuha mo, from that, pati sila makikinabang. So, this is the time that you have to improve yourself. Learn more. Kasi talagang magbe-benefit sa'yo kung ano yung mga matututunan mo ngayon. Okay? Alam mo yung energy natin na nakukuha ngayon, it's like coming from a very professional person. So, I don't know kung professional ka ba. Maybe you're working, maybe you're a businessman, businesswoman, or maybe you really do shine kasi sa mga kasamahan or mga, sabihin na natin, kaklase mo nung araw, iba talaga yung dating mo eh. Iba yung narating mo. Sila narating nila yung normal na buhay. Alam mo yon. But then, ikaw nakakakita ako sa'yo ng magandang buhay. And mas maganda pa sa hinaharap. So, yan. You do have here the, oh wow, Page of Bows. The Pole Star. Queen of Bows. Wow. And the Seer. Okay. Bottom of the deck is the Ace of Stones, the foundation of life. Wait lang guys. Inom lang ako saglit. Okay. With the Seer, napakalakas na intuition mo, no? Napakalakas ng intuition mo. Maybe you are also a person na may healing powers. Maybe you do have this ability na makakita. Yung iba sa inyo, spiritually, you are, sabihin na natin, you could also be tarot reader, marunong ka rin magbasa ng cards, or maybe, mataas ang knowledge mo talaga pagdating sa usaping spiritual. Marami kang nalalaman. Kumbaga. And with the Queen of Bows, I feel like
someone here is parang, um, alam nila kung ano yung, alam nila na hindi ka nila kayang kalabanin. Alam nila kung gaano ka kagaling, kung gaano ka kalakas, kung gaano maybe spiritually developed. Alam nila na ikaw ay may kakayahang ganyan. Nararamdaman nila na alam mo yon, yung parang tipong makasama ka pa lang nila or makita ka pa lang nila, kinakabahan na sila kasi alam nila na nararamdaman mo or may idea ka kung ano talaga yung totoong intentions nila sa'yo. So, I can see a person na nag-iingat, no? Nakikita natin na parang like this person is watching you from a distance. Lagi kang tinitignan or minamasdan nitong taong to, pero may pag-iingat. Okay? Anyway, nakakakita ko na napakadali na ngayong maabot ngayon ng mga pangarap mo. Napakadali na kung hindi mo lang kasi hindi mo lang kasi masyadong pinagfo-focusan kung ano yung dadaanan mo pa or yung mga challenges mo pa. Hindi mo masyadong pinagfo-focusan or kung gaano katagal bago ma-achieve itong bagay na to. Para sa'yo kasi yung tagal, parang balewala na lang yun. Basta you keep on doing itong best na kaya mong gawin sa isang bagay. And then, mamamalayan mo na lang, ay nandun ka na pala. So, eto, napakalapit mo na talaga sa pangarap mo. Napakalapit mo. I feel like because this person who is guiding you, alam mo, spirit guides and your angel guides are also helping you na talagang yung mga taong makakapaligid sa'yo is yun yung mga taong talagang makakatulong sa'yo. Okay? I feel like you do have the Ace of Stones. Yeah, this is like a new beginning for you na may potential na makapagpabago ng buhay mo. May chance na makapagpabago ng not only your life but the life of these people na importante sa'yo. Mababago din ang buhay nila. So, napakaganda. Ngayon, kukuha tayo ng energy pagdating sa love. Dinamihan ko lang yung mga messages sa'yo kasi sa totoo lang napakaganda eh. Napakaganda. So, who is this person that you're dealing with pagdating sa love? Spirit guides, angel guides for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates, guys. Ladies would like to come out. You do have here the 8 of Pentacles. Oh, wow. 4 of Cups is here. 4 of Swords. And at the bottom of the deck, you do have here the Devil. Eto nakakakita ko ng angel number 44. And basta angel number 44, 4444. Okay, because the 8 is pag dinivide mo yan, it's 4. So, it's like 4444. Okay? Or might be madalas nagpapakita sa'yo yung angel number na 44. This person is like contemplating eh. Alam mo ito, busy-busyhan tong taong to. No? Laging busy. Busy ka rin naman. Pero, yung sa kanya is that busy siya pero parang hindi siya satisfied sa kung ano man yung mga na-achieve niya. Like parang ang naiisip niya, pagod lang nakukuha ko eh. Wala akong masyadong nararamdaman na success or I feel like this person is
I don't know kung may mga offers ka nang binigay sa kanya in the past, but I'm seeing that kind of situation na pwedeng may offers ka nang binigay sa kanya in the past. This person is someone na hindi nagpapakita ng emotions. This person is, I'm seeing wala talagang growth sa ngayon because with the devil, Capricorn energy, it's like pinipigilan niya yung destiny. I don't know why, pero ang feeling is that you are destined sa taong ito, pero pinipigilan niyang ang destiny. Tinatry niyang i-manipulate yung buhay niya. According sa feeling niya, yun yung tama. Feeling niya, yun yung dapat gawin. This person is like thinking about another relationship. So, pwedeng sa side mo, pwedeng sa side niya. I don't know. Hindi ko alam. Pero, doon siya nakafocus. Doon, yun yung tingin niya. Na yung another relationship na yon is the reason why hindi siya pwedeng gumawa ng any movements na may kinalaman sa pakikipag-connect sa'yo. So, yun yung pinaka-challenge. Not challenge, but rather, dahilan kung bakit kinokontrol na lang din niya yung mga bagay-bagay. This person wants marriage, relationship with you. Yun yung nakikita natin gusto niya eh. Pero, mas higit niyang nakikita yung dahilan kung bakit hindi pwede, kung bakit wag. Okay? This person is like I feel like binibisi niya yung sarili niya. Because ayaw kanyang isipin. But you're always there. Alam mo yun? Kasi nga, this could be a soulmate connection eh. Kaya lang, binibisi niya yung sarili niya kasi ayaw niyang isipin na mali yung mga napili niya or mga naging desisyon niya. Pero part of your person, nilalabanan niya lang talaga. Okay? Tinatry niyang huwag kang pansinin. Maybe you would know that dahil nga malakas yung iyong intuition eh. If you're dealing with your twin flame, if you're dealing with your soulmate, nakikita natin na na itong person na ito is really interested sa'yo and ramdam mo yon. Maybe alam mo na may emotion siya sa'yo kahit di niya sabihin. Sa inyong dalawa, ikaw yung malakas yung spiritual knowledge talaga. Yeah. This person is the Seven of Swords. Can you see the energy or can you see the picture here? Yung energy ng Seven of Swords is like walking away. Yung energy niya is parang lumalayo, umiiwas. Iniiwasan ka talaga nito person nito. You do have here the Eight of Wands and the Devil. The Devil keeps on appearing here. I don't know if you're dealing with a Capricorn. Alam mo yung iniiwasan kanya pero hindi kanya kayang i-let go with the Ten of Wands. Like maybe nasa isip niya na there's no future between the two of us anymore. Walang future sa ating dalawa, but I still love you. You know, yung person na ito is not happy na naghihintay siya. This person is waiting. Hindi kasi siya makamove on eh. Hindi niya mawala-wala hindi mawala-wala yung pag-iisip niya sa'yo. Like, alam niyang you are special. So, hindi siya masaya na naghihintay siya ng matagal. Hindi siya masaya doon. Pero hindi ka rin naman, umiiwas lang siya, pero hindi ka niya kayang totally i-cut off. Because I feel like there's this string attached sa inyong dalawa. So, you could be dealing with your soulmate.
maraming pagkakaiba sa inyo, pero there's a lot of similarities din. Maraming pagkakapareho, maraming pagkakaiba. You could be dealing with the person na parang ang sama-sama ng tingin niya sa sarili niya. Or, sa family niya. I can say a family side energy. So, pwedeng may mga problem siya sa kanyang past, sa kanyang family, sa kanyang maybe there's separation sa kanyang mga magulang. So, isa ito sa nakaka-apekto sa kanya. Okay, kung bakit ganun siya mag-isip. But this person cannot let you go. The Ten of Wands is here. Hindi kanya kayang iwan, hindi kanya kayang bitawan. And I feel like nauuna lang ngayon yung mga responsibilidad, obligasyon niya sa buhay. Ano ba yung emotions ninyo sa isa't isa ng person na to? Please tell me for the sign of Virgo. Summarizing Venus, Jupiter, Virgos. You do have here the butterfly. Wow. The kisses. Okay. And you do have here the mask. Kukunin ko na rin yan sa side ng person mo, ha? Ayusin ko lang saglit. Nakakita ko ng messages, so I don't know, while watching, maybe may mga nag-message sa'yo that you need to reply, no? It's like an urgent message na kailangan mong replyan. Anyway, okay lang kahit hindi. Take only what resonates. Talking is here. Emotions ng person mo towards you. Love is here, okay? Wedding rings is also here, so talking, love, the golden mirror, paradise. You are appearing here as the person na actually parang ikaw talaga yung chaser. Hindi ko alam kung pinipigilan mo lang, dinideny mo, ayaw mong maging chaser, but you are the chaser here. Usually naman talaga kung sino yung mas spiritual, lalo na sa twin flame connection, no? Kung sino yung mas spiritually develop, siya yung mas nauunang ma-awakened or magising sa connection. And siya tendency, siya yung mas nagiging chaser. Because, of course, nare-realize niya, oh, you are my twin flame, you're my soulmate, gusto ko ng connection, gusto ko ng future sa ating dalawa. Like, I want you to be in my life because I like myself when you are with me. So, may ganong feeling. And nare-realize mo yun, may pagkagising. So, pwede niyo iba sa inyo, nagising ka na sa connection and that you are being the chaser here. Kasi, reality check, saglit lang ang buhay sa mundo. And you want this lifetime na may enjoy mo yung lifetime na to na alam mo na nakumpleto mo kung ano yung parang mission mo. And it feels like maybe alam mo na ang mission is maybe to change the world with this person. Alam mo yun, yung mga ganun. And pwedeng gusto mo nang pumunta sa next phase or next chapter ng buhay mo. And mas maganda sana kung nandyan siya. You know what I mean? And I feel like you do have this unconditional love dito sa person na ito. And with the butterfly, but you keep on growing. Hindi naman ibig sabihin na mahal mo siya, stuck ka na sa kanya, kakaisip sa kanya. You keep on growing. You are being the butterfly here. You do love yourself. You do love the growth na nangyayari sa buhay mo ngayon. And that you are focusing sa kung saan pa yung ma-achieve mo, success na maaabot mo pa sa buhay mo. And maganda yon, no? I feel like you're no longer resisting itong connection mo dito sa person na ito. You do love this person. But of course, with the mask, naghahabol ka, not naghahabol, but you are the chaser here. Pero, hindi ka lang nagpapakita ngayon ng something na parang ikaw ay naghahabol. Unlike in the past na baby, may mga pagpapakita mula sa'yo. Pero ngayon, mas more on nagpe-pretend na kung ano yung ginagawa niyang action towards you, yun na lang din ginagawa mo. So, kung hindi siya nagpaparamdam, hindi ka lang rin nagpaparamdam. But I do feel like you do love this person. Itong person na ito,
kung hindi siya nagpaparamdam, kung hindi pa siya, nasa isang sitwasyon siya ngayon actually na hindi pa siya ready. Kung noon ay nagkaroon ng relationship or connection sa inyo, this person, hindi rin siya mag-e-end ng maganda. You know why? Sasabihin ko sa iyo bakit. Kung bakit sa buhay kailangan hindi ka rin magmadali. Kasi in the past, yung person na ito ay may ugali. May dapat pa siyang baguhin sa sarili niya. And that, if that time, nagkaroon ng relationship sa inyo, or pagsasama, or whatever, hindi din siya mag-e-end ng maganda. And definitely, dumating ka din sa point na ganun. No? Dumating ka din sa point na ikaw ay may ugali kang dapat ayusin, may dapat kang baguhin sa sarili mo, pero na-overcome mo na yun, kaya nga nagising ka na dito sa connection na ito eh. Parang yung mga dapat mong ayusin sa buhay mo, mga lesson na dapat mong matutunan sa buhay mo, natutunan mo na, okay ka na. Ngayon yung person mo, nandito siya sa stage ngayon, na oo, mahal ka niya, pero sa ngayon, kailangan niya munang ayusin ang sarili niya. Okay, pwedeng yung person is matigas ang ulo, hindi kayo pwede ng gano'n, hindi kayo pwedeng magsama, hindi kayo pwedeng magkaroon ng relationship sa ugali niyang ganyan pa siya. Kailangan ma-realize niya muna yon. Okay? I feel like this person is, pwedeng recently may mga sinabi siyang mga bagay, or the last message is, mga bagay na pinag-usapan niyo na nakakapagpasaya sa kanya, or maybe some kind of vacation, or it could be anything. It could be anything. Pero may mga masasayang balita na nakita tayo mula dito sa person na to. Yung parang nagiging masaya siya because of this. And I feel like etong person na ito is, I can see someone na nagsisearch. Like, a lot of learning ang ginagawa. Pinipilit talaga niyang huwag pansinin itong emotion na to. Let me clarify the love here. You do have here cassette. Okay, noon pa man din, no? Hindi naman nagbago eh. Wala namang pagbabago. Ganun at ganun pa rin. Yung pagmamahal sa'yo ng person na ito. Katulad niya ng cassette or katulad niya ng isang tugtog, ng isang music. Once na na-record na yan, once recorded, maybe nasa YouTube, alam mo yon, yung music itself, once na na-create na yan, nabuo na yung musika, yung pinakakanta, hindi na siya mawawala pa. Okay? Mawala man yung mga singer, yung banda, madisband man sila, mawala man sila, nandun pa rin yung musika. Nagigets mo, nandun pa rin yung kanta nila. So, dito sa emotions ng person na ito, it's like a lifetime kind of energy. Hindi na bago yung pagmamahal niya sa'yo. Kung ano yung pagmamahal, attraction, feelings na naramdaman niya in the past, ganun pa rin hanggang ngayon. It's just that with the keys on a ring, may mga options. Yun na nga, maybe a third party situation. Pero, kailangan niya yon. You do have the twin flame. Oh. Pero, seduction. So, this is like a third party situation na nagiging dahilan kung bakit parang we do have your soulmate. Pag sinabi nating soulmate, yung destined, alam mo yon, destiny. So, pwedeng itong third party na ito, kung nasa side niya yon, destiny niya rin yon. In a way, pag sinabi nating destiny, nakatadhana pa rin na ma-experience niya yung taong yon for them to realize itong lessons na dapat niyang matutunan sa buhay niya. So, parang, hayaan mo lang. Okay, may third party. Huwag ka dapat mangamba. Kailangan niya talagang maranasan yung third party na yun. Diba? Kailangan niya talagang maranasan yung feeling na nandito sa kanitong tao.
Kailangan talaga niya ma-experience yung, para ma-realize niya kung ano pagkakaiba mo dito, alam mo yon, para ma-realize niya na, okay, may dumating mang ibang tao sa buhay ko, pero iba pa rin talaga yung emotions na nararamdaman ko sa'yo. Akala ko kasi pag nagmahal ako ng iba, mababawala or mabubura na yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi pala. Lalo na with the cassette. Like what I've told you, nandun yung love, and forever nandun yung love na nararamdaman nitong taong to. I guarantee that. So, what will happen in the near future for you? In the near future, for the both of you. For you, Virgo. Okay, you do have here the Five of Swords. Yeah. The Two of Swords. Four of Wands. And the Knight of Wands. Eight of Wands is also here. Tell me more for Virgo in the near future. Okay, in the near future. Two of Wands. Six of Cups. The Death card. And you do have here the Chariot. Oh, okay. Well, actually, in the near future, nakakita ko ng plano na pwedeng sabihin or ibigay or iparating sa'yo nitong person na ito. With the Five of Swords, I can see you being this person na nagkakaroon ng acceptance mula sa nangyayari sa inyo ng person na ito. And I can see you letting go. Maganda yon. Nakikinig ka sa advice ko, ibig sabihin, na nagle-let go ka. Not actually letting go, but rather, alam mo yon, yung parang hinahayaan mo lang siya sa kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. And, yeah, your decision is, kung may separation, it's like, hindi mo nararamdaman na may nawawala. Yun yung maganda doon. And in the future, even though if you're dealing with your twin flame, maybe in the past, pakiramdam mo lagi may kulang, may nawawala sa'yo. Pero with the Two of Swords, na-realize mo na kasama yun sa proseso eh. Hindi mabubuo yung istorya nyo kung hindi kasama itong ganitong pangyayari. So you're letting go. With the Eight of Wands, I can see you focusing on your goals. Ang dami mong goals ha. And I can see you focusing on your stability, which is napakaganda. Knight of Wands, I can see you pwedeng meron kang pagta-travel na magiging parang ano siya, not continuous, but rather maybe weekly or maybe may schedule ba. Pwedeng twice a week or thrice a week pupunta ka sa ganito, ganyan. So nakakita ko ng weekly or maybe once in a month. Monthly travel na ginagawa mo. Yung iba, hindi naman travel siya na malayuan, pwedeng malapit lang din. Like maybe by motor or by car, okay lang din. Pero nakakita ko ng schedule. And you do have here the Two of Wands. This is your person. Nakakita tayo dito ng, I can see new beginning. This person will come back. Habang nagpo-focus ka sa sarili mo, itong person na to, hindi mo namamalayan, pabalik pala sa'yo. And tell me about this. Can see Scorpio energy. Six of Wands is here. I-reveal niya ang sarili niya sa'yo with the King of Wands. I-reveal niya ang sarili niya sa'yo. This person will communicate, will message you in the near future. And tell me about this. Nakita ko ng kasama. So, pwedeng may pagkikita or, in the future, possible may pagkikita or I can see a message na while messaging you, there's this other person na nasa paligid niya. And you do have the Queen of Swords, the King of Pentacles, and the Hermit. Could be dealing with another Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, or Scorpio. Ayan. Not Scorpio. It could be a Scorpio or Gemini, Libra. King of Pentacles, the Hermit. And we do have here the World.
King of Swords. Eto. Ang near future, nakakita ko ng communication, but it's not that, intense. Kasi may nakamasid, may nandiyan sa paligid, may laging, yung time, although masakit para sa kanya yon, but it feels like he or she needs to end the connection agad-agad. So, may pakikipag-communicate, pero mapuputol din agad because of this person na laging nakabantay, nakaantabay. But with the King of Pentacles, I feel like you don't care. Kasi ang focus mo naman is yung money mo, finances mo, stability mo. I can see this person na parang bumababa at bumababa lalo ang tingin niya sa sarili niya because of how he or she views you. Nakikita ka niya as someone who is very successful, intelligent, ang dami mong narating, and then this person feels like, ito lang ako eh. Medyo nagkakaroon ng malaking insecurities. And pwedeng, tell me about this, what's with the Hermit? And pwedeng hindi niya lang nare-reveal or inaamin sa'yo yun. You do have the Eight of Cups and the Fool and the Magician. Yeah, this person feels like mas mataas talaga yung narating mo kumpara sa narating niya. So, ito yung nagiging big challenge sa kanya. No? And, it's okay. It's okay. Yan. Lalo na with the Two of Pentacles. Can you see the energy here? Or can you see the picture here? Yung isa nasa taas, yung isa nasa baba. So, it's like, this is you na nasa taas. And then, yun, yung tingin niya sa sarili niya is ang baba. Kaya siya umiiwas, kaya siya lumalayo. But, yun yung pinaka-challenge sa kanya ngayon. Yung mga insecurities niya, the way he or she views you, challenge sa kanya yun eh, kung bakit hindi siya makapag-communicate sa'yo ng maayos. Queen of Pentacles, like feeling niya hindi mo siya deserve, hindi mo deserve ang katulad ko, parang gano'n. So, parang somehow, parang may acceptance na rin sa kung ano yung meron siya. Kasi parang feeling niya, hindi niya kayang tapatan kung ano yung mga kaya mo i-offer or ibigay or mga bagay na nakikita niya sa'yo. So, sobrang taas at sobrang galing ng tingin niya sa'yo na feeling niya, hindi tayo match dahil sobrang galing mo. And like what I've told you, kailangan mo lang din let go. Which is, ganun din naman din yung ginagawa mo. Nililet go. Okay. So, for now, yun pa lang ang ating reading. Now, thank you for watching, guys. I love you all. And bye-bye. Hopefully, ay nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do comment down below. Follow me on TikTok. Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. By the way, i-share ko lang. Ngayon, ako po kasi ay, financial advisor. So, if you want me to help you pagdating sa iyong insurance, maging secure ka sa family mo, you can email me at virgophilippines@gmail.com. Ayan. virgophilippines@gmail.com. Pwede tayong magkita. Pwede kitang bigyan ng presentation. Okay? Sa pwede kong mai-offer sa'yo pagdating sa pag-insure. Para ma-insured ka. Okay. Yun lang. Shinare ko lang. And then, pwede na rin kitang bigyan ng reading, of course. Finally, diba? Magkikita tayo. And I would like it to be personal meeting. So, kung gusto mo, pwede nating isingit yung pagre-reading and also yung if you want to be insured. Just message me. virgophilippines@gmail.com. Thank you and I love you all and bye-bye.